Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Anak po ko ni Pastor Felix. Bunso po. Yan, nakita niyo po siguro last month po ba si ate. Yung ate ko naman po ang nandito. Ako po ngayon. Iniisa-isa na po kami. Pero yan, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na makapaghayag po ng kanya pong salita, hindi lang po sa Sariaya, kundi aabutin din po pala ako ng Marikina. Kaya sa Diyos po ang papuri. At una sa lahat din po, salamat po sa Panginoon sa araw pong ito, na yun nga po, birthday ko po. Salamat po sa Panginoon, 24 years old na po ako. Salamat po sa 24 years na pagpapala po ng Panginoon. At kanina nga pong umaga, parang nalimutan ko pong, kasi po gumising po kami ng maaga para nga po makabiyahe po ng maaga. Tapos pagkagising ko po, wala po sa isip ko na, ay, birthday ko nga pala. Ang nasa isip ko po, September 28, preaching. Wala na po sa isip kong birthday ko po ang September 28. Na-realize ko lang pong birthday ko po nung binati po ko ni Mami. Kaya salamat po sa Panginoon sa paalala at salamat din po sa warm welcome niyo po sa amin, sa warm na pagbati niyo po sa akin pong kaarawan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito. Nawa po ay mabless po ang bawat isa sa salita ng Diyos. Pagpalain din po ako ng Panginoon na maintindihan niyo po kung ano man po yung nais ipahayag ng Panginoon sa pamamagitan ko. At salamat po sa Panginoon. Sige po, kung handa na po kayo, ay inaanyayahan ko po kayong magbukas po na inyo pong Bible sa aklat po ng Genesis, chapter 1, verse 31. Bali, yung prepare ko po ay nasa 3 versions po siya. Pero kung ano po yung version na meron po kayo ay pwede nyo pong basahin. At kung nandyan na po kayo at nasa screen din naman po, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 1 verse 31 po. Ang prepare ko pong versions ay ESV, NIV, and King James Version. Unahin po muna nating basahin yung ESV. Sabi po dyan, Genesis chapter 1, verse 31, "And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the 6th day." Basahin naman po natin sa NIV. "God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the 6th day." And last po sa King James Version. "And God saw everything that He had made, and behold, it was very good, and the evening and the morning were the 6th day." Sige po, tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa akin personally, Panginoon, na makapaghayag po ng iyo pong salita. Ikaw po ang itinataas ko, Panginoon, na kung ano man po tong message, Panginoon, na i-bless mo sa akin pong buhay, ay ma-bless din po, Panginoon, ng mga aking pong kapatid dito po sa Marikina, Panginoon. Hawakan mo po, Panginoon, ang way ng pagsasalita ko, Panginoon, na maging maayos, maintindihan, Panginoon, ng lahat ng makakinig, Panginoon. At pagpalain mo po, Lord, ang lahat ng makikinig ng iyo pong salita. At patuloy, Lord, na ikaw lamang po ang maihayag. Patuloy po naming ma-realize, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay po ng bawat isa sa pamamagitan ng salita mong ito, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo na po namin ito itinataas at ipinagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. Maaari na po kayong umupo. Yan, salamat po sa Panginoon. At ito mga versions po na ito, kaya po 3 versions po ng Bible yung pinili ko pong i-flash po sa screen natin. Kasi kung makikita niyo po, ang gusto ko pong i-emphasize po dyan ay yung word na it was very good. Kasi po, di ba, alam po natin, nasa Genesis po, dyan po kwento yung kung paano po create ng Panginoon ang lahat ng bagay sa loob lamang ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, yun nga po yung nagpahinga siya. At yan po yung after 6th day, ayan po yung parang conclusion ng Panginoon na makikita po niya dun sa lahat ng create niya. Sabi po doon, it was very good. Pagpasensyahan niyo na po kung walang very doon sa ating main kasi hindi ko na po alam kung saan ilalagay yung very, it was good na lang po. Hindi naman po yung very yung pag-uusapan natin. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ay yung was. It was good. Alam po natin na kaya po ginamit yung was, past tense na po.
Kasi natapos na po yung creation. Kumbaga, yun na po yung conclusion. Tapos na po yung creation, it was good. Maganda, talagang perfect po lahat ng create ng Panginoon. Pero ngayon po, yung was na tinutukoy po dyan, gusto ko pong i-emphasize sa sitwasyon po natin, sa reality. Yung was po dyan, it was good. Kasi ngayon po, hindi na. Kumbaga, napakatagal na panahon na po ng creation na maganda yung pagkakalikha ng Panginoon. Pero sa panahon po natin ngayon, nakikita po natin na parang napakalayo na po nung kagandahan, nung perfectness, nung creation sa nakikita po nating realidad ng mundo ngayon. Kaya yan po yung pag-uusapan po natin, it was good noong nilikha ng Panginoon. Pero ngayon po yung nakikita po nating reality ng mundo, parang hindi na siya yung ganong nilikha ng Panginoon dahil nga po sa kasalanan. At magkaroon po tayo ng comparison. Dalawang bagay lang po ito, pero alam ko po marami po kayong mga makikita na comparison kung gaano po kaganda yung mga nilikha ng Panginoon noon at yung mga nakikita po natin sa realidad ngayon. Pero unang-una ko pong gustong bigyan ng comparison ay yung nature. Alam naman po natin na ang Panginoon, inuna niyang likhain ang nature natin bago po niya likhain si Adam at Eve. Kumbaga, yung nature po nilikha ng Panginoon na napaka-perfect. May order, talagang balance ang lahat ng bagay. At ang intention po ng Panginoon ay napakaganda. Yan, ganyan po. Yan po yung nakita ko na lang na picture, pero alam po natin, hindi madi-describe. Walang picture kung gaano kaganda yung creation ng Panginoon nung unang-una. Pero yun po ang intention ng Panginoon sa creation. Napakaganda, balance lahat. Talagang napaka-perfect po. Talagang walang kapintasan ang pagkaka-create ng Panginoon sa creation. Balance lahat. Pero ngayon po, ang realidad, hindi na po natin maipagkakaila. Marami pong mga earthquake, marami pong mga, yun nga po, yung lagi po nating nararanasan ngayon, yung baha. Dahil sobrang lakas po ng ulan, pag hindi po sobrang lakas ng ulan, sobrang init naman po, or sobrang may mga earthquake, at pagkatapos pa po ng earthquake, meron naman pong tsunami. Kumbaga, hindi na po balance yung mga bagay. Kumbaga, pasama na po ng pasama ang ating nature ngayon. At di ba nga po dati, kung mapapansin niyo po, napaka-rare magkaroon ng super typhoon. Parang sa isang taon ba ay parang napaka-big news na po sa atin para magka-super typhoon. Pero ngayon po, parang ang dami pong inaasahan ng Pilipinas na super typhoon sa isang taon pa lamang po. Meron nga po akong nakita, sabi po, according to WFP Philippines, between late October and mid-November 2024 po ito, last year, the Philippines was hit by 6 consecutive tropical cyclones, 3 of which were super typhoon. So grabe na po yung kaibahan, yung kasamaan ng nature natin, na yung mga dating rare lang na nangyayaring kalamidad, nagsusunod-sunod na po ngayon. At ngayon nga po, di ba, yung baha, ito pong, yan, pinagdaanan po natin yung bagyong Opong. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon po sa Marikina, pero salamat po sa Panginoon sa Sariaya po. Nag-expect din po talaga kami ng malakas na ulan, malakas po na hangin, pero nung nga pong kahapon, nung Sabado po kahapon, meron po kami dapat na outreach ng kabataan kasi tuwing Sabado po talaga meron po kaming outreach. Kaya lang po, dahil alam po natin na may paparating na bagyo, parang nag-decide po ang church, nag-decide po si Daddy na wag po munang ituloy. Kasi nga po, yun po ay gawain po ng mga mag-i-invite po kami, hindi po yung mga taga-kabataan lang po ng church, kundi may mga i-invite. So parang inaalala po natin, yung mga i-invite, mahihirapan sila kasi kung saan man sila manggaling. Pero nung Sabado naman po kahapon, sobrang ganda po ng panahon. Hindi ko po alam kung maganda po ang panahon po dito sa Marikina, pero sa Sariaya po, ang ganda po ng panahon hanggang hapon, talagang ang ganda po ng pagkasikat ng araw. Ang saya po naming nag-practice, although wala pong gawain ng outreach, pero tuloy po yung pagpa-practice po ng worship team. Kumbaga, ang ganda po ng panahon na hindi na natin talaga nape-predict
kung may mangyayari bang bagyo, masasalanta ba, or may maganda bang magiging panahon. Kumbaga, napaka-unexpected, unpredictable na po ng nature natin. At yan po yung reality natin ngayon, na hindi po yan yung intensyon ng Panginoon. Kaya lang, dahil nga po sa kasalanan, ang reality po natin, napakasama na po ng nature, nagiging threat na po ang nature sa atin. Pero, yun nga po, alam po natin na hindi po inintend ng Panginoon na maging ganyan po ang nature. This is not His initial creation. This is the nature infected with sin. At natatandaan ko nga po nung 2009 po ata, tandaan niyo po yung Ondoy. September din po ang Ondoy, di ba? Letter O din po. Yun, letter O din po ang Ondoy. At natatandaan ko po noon, 2009, magbo-birthday po ako noon. Sila Lola po, Lola Onching, ay parang nag-decide po si Lola Onching na, hindi, parang sinasabi po nila tita ata na, Mama, wag na tayong tumuloy kasi nga po malakas po yung ulan. Parang may bagyo na po nga ata nung time na yon. Kaya lang sabi po ni Lola, hindi, pupunta tayo ng Sariaya, birthday ni Jean. Yon. Kaya pumunta po sila sa amin sa Sariaya, ng bagyong-bagyo naman po dito. Pero ang nakita ko naman pong blessing po doon, sa Sariaya po ay hindi ganun affected ba tayo ng Ondoy? Hindi po, yon. So parang wala po kaming experience ng Ondoy sa Sariaya. At ang nangyari po, naging blessing ng Panginoon, naligtas po sila Lola, sila tita, sa kung ano man pong pwedeng mangyari po sa kanila dito sa Marikina. Kasi parang binigyan po sila ng impression ng Panginoon na dumiretso po sa Sariaya. Naging excuse yung birthday ko po. Pero ang totoo, gustong iligtas ng Panginoon sila Lola sa kalamidad po ng Ondoy. Pero alam naman po natin na talagang hindi naging excuse yung bahay po namin. Pagdating po nila ay ganun po yung mga nadatnan po nila. Pero ang mahalaga po, sila ligtas. Nag-enjoy po kami doon. Sorry po, pero nag-enjoy po kami sa Sariaya. Pero alam po natin na naging mahirap ang sitwasyon po dito sa Marikina. Pero ganun po kumilos ang Panginoon. Kumbaga, napakasama na po ng nature. Pero makikita natin, ganun pa rin kabuti ang Panginoon sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Kahit hindi na po natin hawak kung anumang balak gawin ng nature sa atin. Pero ang Panginoon, napakabuti pa rin po niya. At meron nga rin pong nangyari po sa Sariaya po, lately lang po. Uunahan ko na po si Daddy. Ako po yung nandito Wala pong magagawa si Daddy. Yung testimony naman po about sa lote po natin sa Tumbaga, yung katabing lote po ng church na balak po nating bilhin, pinagpe-pray po nating bilhin. At ang dami daw pong times na yung may-ari daw po nung lote ay lagi na pong may kausap na po siya na bibili. Kumbaga mas ready pong bumili, meron na pong cash, ready na po lahat. Ang kailangan na lang po, pupuntahan yung lote para po makita. Ang ginagawa naman po ng ating Panginoon talaga, umuulan po ng pagkalakas-lakas. Hindi po makita nung gustong bumili ang ating lote. Kaya natutuwa po kami, nagugulat naman po yung may-ari na talagang sinasabing, may malakas mag-pray. Kaya hindi napupunta sa kung sino yung lote, kundi parang sinesave ng Panginoon yung lote para po sa ating church. At nakakatuwa po kasi mas ready po sila. Kumbaga, kung kailangan po ng may-ari ng pera agad, pwede na po niyang i-entertain talaga yung mga readyng magbayad. Pero dahil po sa pagkilos ng Panginoon, hindi po hinahayaan ng Panginoon na mapunta pa sa iba, kundi sinesave niya po sa atin. Ang ginagawa po niya ay kinukuntsaba po niya ang nature. Pinapaulan, at totoo po yun, sobrang lalakas po ng ulan talaga lately sa Sariaya din po. At hindi po namin alam na may ganun po palang plano ang Panginoon sa mga ulan na yon. Sinesave po niya yung pagpapala na para po sa church. Talagang mabuti po ang Panginoon, gagawin po ng Panginoon ang mga bagay kung naaayon po yun sa plano niya. At alam nga po natin sa Romans 8:28, sabi po doon, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So papuri po sa Panginoon na sa kabila po ng hindi na po maganda ang ating nature, totoong kumikilos pa rin po ng napakabuti ang ating Panginoon sa Kanya pong
create sa kanya pong create nga po dahil sinusunod pa rin po siya ng nature. At pangalawa naman po na makikita po natin, i-compare po natin yung kung paano create ng Panginoon sa reality natin ngayon ay human. At alam po natin na create ng Panginoon ang tao sa si Adan at si Eva, at create po sila sa image ng Panginoon, which is holy. Holy po silang create, napaka-perfect. Sila pa lang po yung create, pero makikita po natin, ipinamahala na ng Panginoon ang lahat ng creation sa kay Adan. At yun ang intention ng Panginoon, create po ang human, ang tao, para po, dahil ang Panginoon ay full of love, gusto ng Panginoon na meron siyang ipagmamanifestan nung love na yon. At tayo po yung mga tao, create tayo para mag-flow sa atin, para maranasan natin yung love ng Panginoon, yung grace niya. At in return, ang atin naman pong purpose sa pag-create sa atin ng Panginoon ay purihin siya, magbigay glory, i-live po natin yung buhay natin nang nagbibigay glory sa Panginoon. Yan po ang intention ng Panginoon sa pag-create niya sa mga tao. Pero nakakalungkot man po, pero alam po natin ang realidad ngayon. Ang tao po ngayon ay ang reality po, yan. Alam niyo na po kung anong ibig sabihin ng flag po siguro na yan. Alam po natin yung meaning behind the rainbow flag. At nakakalungkot po sa Panginoon na dapat po ang mga tao ay nagbibigay ng glory sa Panginoon. Pero ngayon, sobrang napaka-full of themselves na ang mga tao po ngayon, na hindi na po nila gusto na sinusumbatan sila or sinasabihan sila kung anong dapat nilang gawin. Ang gusto nila, kung ito ang nagpapasaya sa akin, ito ang tama. Wala na akong pakialam kung ano yung totoo, ano yung truth. Kung ito po yung nafe-feel ng tao, yun ang tama para sa kanya, which is nakakalungkot. Kasi marami pong mga tao ngayon ang talagang layo na sa Panginoon. Sabi nga po sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat po tayo talaga ay nagkasala. Simula po ng natukso sila Eva, nagdaloy po yung kasalanan sa atin. Kaya ngayon po ang mga tao talagang kahit po anong pilit po natin or kahit anong share po natin ng gospel, hindi po nila gustong tanggapin ang Panginoon kasi iba po yung nafe-feel nila. Meron silang free will na hindi piliin ng Panginoon. Pero tayo pong naririto, alam ko po na ginamit nyo yung free will nyo na piliin at papurihan ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon na sa kabila po ng ganyan pong realidad ng mga tao, nakakalungkot, at alam po natin na yung iba sigurong mga tao na nakikita po nating hindi katulad ng pananampalataya natin ay pwedeng mga kamag-anak natin, mga kakilala natin mismo, mga kaklase, mga katrabaho. Pero salamat po sa Panginoon na kahit ganun man po yung realidad ngayon ng tao, ay tayo po, niligtas tayo ng Panginoon at nararanasan po natin yung magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. At yun po, sa nature at sa tao, makikita po natin na yung intention ng Panginoon sa nature, sa tao, sa lahat ng bagay ay napakabuti. Pero dahil po sa pagpasok ng kasalanan, naging ganito po yung realidad natin na nakakalungkot, nakakatakot, hindi na po kumikilos ng ayon sa kung ano po ang plano ng Panginoon. At isa rin po siguro sa gusto kong i-emphasize bilang nasa IT rin po, ay ang technology. Alam ko pong alam niyo po lahat ang technology, lahat po tayo nakakagamit ng technology. At alam po natin na ang technology rin ay create na ang purpose po ay mapadali ang buhay ng tao, para makatulong sa tao. Pero ngayon po nakikita natin na parang pwede na tayong i-take over ng technology. Sa sobrang daming pwedeng gawin ng technology, parang wala nang pwedeng magawa ang tao. At isa pa po dyan, yun nga po, nakikita nyo, AI. Alam ko pong aware din po kayo sa AI or Artificial Intelligence. At ngayon po, na-experience po natin ang AI. Pero nung ni-research ko po, matagal na po pala ang AI. 1956 pa po
nag-start yung idea ng AI, which is mag-create po ng mga machine na nag-iisip, katulad po ng tao. Kasi di ba po, ang mga alam po nating mga machine kadalasan, kailangang utusan, tsaka niya lang po gagawin yung inutos. Pero ang AI po, natututo na po. Yan po ang purpose ng AI, talagang matuto katulad ng pagkatuto ng tao para po hindi, kumbaga mas malaya po yung pagkilos ng AI ngayon sa technology. At nakakalungkot po kasi alam po natin na possibly maganda po yung initial na purpose ng technology, ng AI, which is para po makatulong sa tao. Pero ngayon talagang nalulungkot po ako personally, alam ko pong nalulungkot din po kayo sa sobrang dami na pong mga parang nakakatakot na nangyayari po dahil po sa AI. At isang patotoo ko nga po, alam niyo po ba yung ChatGPT? Alam niyo po yan, gumagamit po ba kayo? Yeah. At yung ChatGPT po, bali nag-college po ako ng 2021. 2021 po, nag-start po ako ng first year college. Yun po ay pandemic pa po. So, anong tawag doon? School from home? Anong tawag doon? Online class yun. Online class po kami ng 2021 hanggang 2022 po ata. So, nag-first year college po ako ng nasa bahay lang po. Online lang po kami. Nung nagpasukan po ng face-to-face, nagulat po ako kasi po ang course ko po ay IT. So, kadalasan po ng mga laboratory po namin, may desktop po kaming tig-iisa, tapos nakikita po namin yung screen ng isa't isa kapag po malapit po kami. Tapos kahit po nag-e-exam, talagang kita mo pa rin po yung screen ng bawat isa kasi wala naman po kaming division. At talagang laking gulat ko po, may mga naririnig na po akong sinasabi po nilang, i-chat GPT mo na lang yan. Chinat GPT ko yan. Chat GPT. Hindi ko po maintindihan ano po yung sinasabi nilang chat GPT kasi talagang hindi pa po ako nai-introduce. Hindi ko pa po alam kung anong chat GPT. Hanggang sa makita ko po sila in action. Nag-e-exam po kami. Ganda po. Talagang isip na isip po ako. Tutok na tutok po ako. Tapos yung may nakikita po akong mga katabi ko, nag-iiba sila ng tab. Parang ang daming nangyayari sa screen po nila. Yun po pala, may tulong na ni ChatGPT. Ganun po pala kadali ang ChatGPT nun, na ikakopy mo lang po yung question, tapos pupunta ka po kay... Ang ginagawa pa po nila, imbis po na buksan ng malaki yung screen, nandito lang po, maliit lang. Parang lang, low-key lang na kunyari hindi po nila ginagamit. Pero maliit lang po nilang binubuksan yung another tab na ChatGPT. Doon po nila pinipaste, tapos i-enter lang po nila, may sagot na. Nakakasagot na po sila ng exam. Nakakalungkot po kasi ganun na po pala ganun na po ginagamit ng mga tao ang technology at napaka-unfair po, 'di ba? Kung tutuusin kasi ikaw, bawa po ako, talagang nagre-review po ako, tas kapag hindi ko po alam yung sagot, sinasagutan ko na lang po ng kung ano pong matripan. Kasi kumbaga hindi po natin dapat nagiging option ang mandaya. Lalo na alam natin sa sarili natin na nakikita tayo ng Panginoon. At nung time po na yun, talagang lungkot na lungkot po ako kasi ganun po yung mga kaklase ko. Ibig sabihin, napaka-unfair po ng sistema ng school ngayon dahil po sa AI. Na kahit po sabihin nyo, nag-mag na yan or mataas ang grades niyan, mataas ang score, hindi mo na po talaga masasabi na matalino siyang tao. Pwede mo na siyang sabihin, skillful siya. Skillful siya mag-AI, skillful siya mag-chat GPT, kaya siguro mataas yung grade. Pero kumbaga, nakakalungkot po na sa mali na nagagamit yung mga gantong bagay yung technology. At meron pa nga pong, pinaka-hate ko pong subject talaga, networking. Alam niyo po yung networking. Yung mga nagkakabit-kabit po ng kable, yan po ang pinaka-ayaw ko kasi ang gusto ko lang po mga more on code, mga programming, designing, ganyan. And may subject po kaming networking. At yun po ang pinakamahirap para sa akin na subject. Kasi ang dami pong terminologies. Tapos talaga pong nag-aano po kami ng wire. So yung mga exam po namin, kailangan
magbukas ng mga system unit, magkabit-kabit ng wire. Ayoko po ng ganon. Yung exam po namin doon, na isa pong klase ng exam ay lecture, ang gulat ko po doon sa mga kaklase ko, akala ko po, ang nire-review nila yung mga lesson, yun po pala, lahat po ng exam sa subject na yun, nakikita po sa internet. Ibig sabihin, nasa internet po ang exam, nandun na rin po yung sagot. So, imbis po na ang nire-review nila ay yung lesson, ang nire-review po nila, yung sagot na. Kagaling po Yon, tas ang nangyayari po, ako, hirap na hirap po akong mag-review sa networking kasi ayaw ko po ng networking. Talagang hate na hate ko po ang networking kapag nagre-review. Pero sila po pala ay ganun na lang, kaya po ang tataas pala ng grades, may mga nakaka-perfect po talaga. Dahil po sa mga ganong mga ginagawa nila sa technology na hindi naman po maganda. Kasi di ba po sa school, dapat fair tayo, dapat honest tayo sa lahat ng ginagawa po natin. Pero hindi na po pala ganun yung sistema ngayon, which is nakakalungkot po. Kasi ako po, alam po natin na lahat din po tayo, mga mananampalataya, yung mga estudyante po na nandito pa, talagang hindi po tayo nandadaya. Ayaw po nating mandaya kasi hindi man nakikita po ng teacher, alam natin na nakikita tayo ng Panginoon at mas gusto po natin na magmukhang malinis tayo sa harapan ng Panginoon kaysa mataas nga yung grades mo pero alam mo naman na hindi sa magandang bagay yung paraan. Kaya salamat po sa Panginoon, talagang pinupuri ko po ang Panginoon, hindi po ang aking sarili, pero buong college ko po ay binigyan po ako ng courage ng Panginoon na talagang kung kailangan mag-review ng mas mahirap, mag-review, wag kang mandadaya, wag kang mag-AI, kahit po talagang sinasabi na ng, pati po mga teacher parang wala na po silang pakialam, yung parang nakikita po nilang ginagawa. Meron pa nga po akong isang kaklase, kasi po sa ChatGPT po pala, parang meron po siyang paunang sentence na, parang kung sa Tagalog po ay, AI lang ako, ganyan-ganyan, parang hindi po ito totoong, pwedeng hindi tama yung maisasagot ko. Yun po yung mga kadalasang sagot muna ng ChatGPT, tas saka po yung sagot niya. May mga kaklase po ako na written exam po kami, pati po yun sinusulat. Awan ko na lang po talagang kopya lang po sila ng kopya, di na po nila binabasa. Nakalagay po dun sa mga test paper nila, AI, this is just an AI response, which, basta ganun po, sinusulat po nila hanggang doon. Kaya pati po yung mga teacher, parang natatawa na lang po sila na wala na po silang magawa. Ganun na po talaga yung mga paraan ng mga estudyante ngayon, which is nakakalungkot kasi dapat po, di ba, parang pinapagalitan. Pero ngayon po parang hindi na po pinapagalitan ng mga teacher. Pero yun po talaga, gusto ko pong i-emphasize kung gaano po nakakatakot na po ang AI ngayon, ang ating technology. Lalo na po sa social media. Alam ko po marami po kayong mga napapanood na videos na pwedeng i-share nyo po kasi pwede nyo sabihin, ay, ang galing naman ito. Yung bata kumakanta, nagsasalita, yung sumasayaw, ganun-ganun, ang galing. Tas pwede po tayong mapaniwala. At ang malala pa po doon, madalas po na nakikita natin sa social media ay fake news. Nagawa po pala ng AI. Tas sa atin po, kung madali po tayong maniwala, kung hindi po tayo yung nagfa-fact check muna, madali pong mag-spread ang fake news kung madali po tayong mapaniwala. At nakakatakot po na sa panahon po natin ngayon na madali na pong mapaniwala ang mga tao sa anumang bagay sa pamamagitan po ng AI. At yun po yung isang ikinakatakot po natin bilang mga mananampalataya na alam po natin na ayaw po natin ng kasinungalingan. Ang gusto nating sinaspread sa mundo ay katotohanan, which is ang Panginoon, everything na about po sa Panginoon. Kaya ito pong AI, alam natin na ang dami po niyang nagagawa na against sa kung ano man pong mabuting plano po ng Panginoon. Kaya isa po yan sa makikita natin kung i-compare sa kung paano po siya create noon, na dapat maganda, dapat good. Pero dahil po sa kasalanan, dahil sa paggamit ng tao, nagiging masama na po yung epekto niya sa atin. At yon, salamat po sa Panginoon. At ngayon na nakikita po natin na ganyan na po yung realidad ng ating mundo, hindi na po tayo sa pabuti.
pasama na po ng pasama ang mundo. Ano naman po yung parang magiging tugon po natin sa reality natin ngayon? What does reality tell us? Kung nakikita na po natin na pasama na po ng pasama ang ating mundo na tinitirhan ngayon, ano po dapat ang nakikita po natin dito? Number 1, makita po natin na this world is not our home. Hindi po tayo taga dito. Pasama na po ng pasama ang mundong ito. Huwag nyo na pong naisin na mabuhay po kayo hanggang dulo ng mundong ito, na maranasan nyo po lahat ng bagay na isipin nyo, dito na lang ako. Wala na akong ibang pupuntahan. Gustong-gusto ko na dito sa mundong ito. Hindi po ito ang mundong ipinangako ng Panginoon. Hindi po ito ang magandang plano ng Panginoon na ibinigay niya po sa atin. This is a sinful world. Hindi ito ang ipinangakong paradise ng Lord sa atin. At in response, we should not be enjoying the world too much. At ito nga po yung lagi ko pong parang gusto pong sabihin, na sabi po dyan, if the thought of going to heaven does not excite you anymore, you may be enjoying this world too much. Kung hindi nyo na po, parang hindi na po kayo na-excite, yes, may heaven, meron tayong ina-anticipate na napakagandang lugar na nandun lahat ng prepare ng Panginoon sa atin, at higit sa lahat, nandun ang Panginoon, kasama natin siya sa heaven. Kung hindi na po ikinagagalak ng puso nyo yan, baka mas mahal nyo na po ang mundong ito kaysa sa i-prepare po ng Panginoon sa atin. At wag po nawang mangyari yon sa atin. Dahil alam po natin na itong mundong ito, hindi po ito yung mundo na nandito po yung pagpapala ng Panginoon. Although nararanasan po natin yung mga pagpapala, pero napakaliit ng mga nararanasan natin sa pwede nating maranasan sa heaven. Kaya wag niyo pong isipin na dito na lang ako sa mundong ito. Ito na yon, ito na yung home ko, napakaganda na ng sitwasyon ko, okay kami ng family, maganda yung work, okay po ang lahat ng bagay, pero wag po tayong mag-expect dahil napaka-unpredictable po ng mga nangyayari sa ating mundo. Kaya, let's not settle for a sinful world. This is not what God wants to give us. He has prepared something for us wherein everything is perfect because He is there. Nasa langit po ang ating Panginoon, at yun po dapat yung ina-anticipate po natin na pupuntahan. At meron nga pong, ayan, sabi po sa John chapter 14 verses 2 to 3, My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Yon, pine-prepare po ng Panginoon ang lugar na pagpupuntahan po natin. Kaya wag po tayong mag-settle sa mundong ito. Wag niyo pong gawing standard ang mundong ito sa kung anong pwede nating ma-experience sa heaven. Kasi sa Bible po, napakaganda ng mga description ng heaven. Yung ginto daw po, di ba? Yung ginto daw na nilalagay lang po natin dito sa mga kamay natin or ginagawa nating accessories. Kumbaga, ingat na ingat sa mundong ito ang ginto. Pero sa heaven daw po, inaapakan lang. Dinadaanan lang. Kumbaga, napakaganda po, napakalayo po nung comparison kung gaano kaganda ang heaven sa mundong ito. Kaya wag po tayong mag-settle. Wag niyo pong isipin na ito ang prepare ng Panginoon na tahanan natin, dahil hindi. Ito po ay sinful world, kaya isipin po natin, lilipas tayo dito sa mundong ito. At meron tayo talagang pupuntahan na yun yung magandang ipinangako sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. At dahil po dyan, sa number 2 naman po natin ay, we should prepare to go home. Amen? At pag sinasabi pong prepare, alam po natin na ang term din po dyan na pwede nating maisip ay talagang kamatayan. Kasi either darating na po talaga ngayon si Lord, lagi ko nga pong naiisip, mag-aasawa pa kaya ako? Kasi, di ba po, parang ang dami na pong signs na pwede na pong dumating agad ang Panginoon. Talagang baka ilang araw na lang o ilang taon na lang na hindi mo na may experience talaga yung mga
ina-expect mong may experience ng isang tao kasi pwede nang dumating ang Panginoon. Pero kung hindi pa man po siya darating, kung hindi pa po darating ang Panginoon, mamamatay naman po tayo kasi hindi po natin maiintay ng sobrang tagal na. At kapag namatay naman po tayo, alam po natin na uuwi na po tayo. Kaya it's either mamamatay po tayo or talagang maaabutan po natin ang pagdating ng Panginoon ng buhay. Kaya mamili na po kayo kung ano pong gusto nyong way ng pagpunta sa heaven. Pero yan po, tama po, we should prepare to go home. Sabi nga po sa Matthew 6:20, "But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal." So yan po, di ba, yung alam po natin yung verse before dyan, na wag po tayong mag-store ng mga kayamanan dito sa lupa. Wag po yung about lang dito sa lupa yung iniisip natin, kundi talagang ang pagsikapan po nating paghandaan ay yung pagpunta po natin sa langit. Kung ano man po yung mga plano nyo po dito sa lupa, wag lang po yun yung pag-isipan po nyo. Mas lalo nyo pong paghandaan yung pagdating ng Panginoon or yung pagsama natin sa Panginoon sa langit. Dahil alam po natin na, ako nga po, ngayon pong naghahanap po kami ng trabaho po ni ate. Ako po, may lilinawin din po pala ako. Yon. Ako po ngayon ay nagpa-part-time. Salamat po sa Panginoon sa blessing po ng part-time na binigay po ng Panginoon. Dahil yung pinag-internshipan ko po nung last February to May, ay hinire po ako mismo. So, nagkaroon po ng blessing na hinire po ako nung August. At hindi, sabi po ni Daddy, ang work ko daw po ay nasa internet hub. Hindi ko po alam kung tandaan niyo po yun. Hindi po ako nag-work sa internet hub. Isa po yung hindi katotohanan. Ang company po na pinagtatrabahuhan ko po ay para po siyang, paano ko ba explain? More on tourism yung company po. So parang ang mga customer po namin ay mga nomads. Alam niyo po yung mga nomads. Yung mga remote workers, kaya more on foreigner ang mga, po namin, mga clients. So, yun po yung part-time ko. Nilinaw ko lang po kasi baka inisip niyo, yan ba yung nagtatrabaho sa internet hub? Hindi po. Sabi po ni Pastor, hindi po. Yan. Salamat po sa Panginoon. Iba po yung company na pinagtatrabahuan ko po ngayon. Kaya salamat po sa Panginoon kasi kami po ni ate, bilang naghihintay po kami ngayon ng talagang permanent work po, pareho po kaming on-call ni ate. Kumbaga, nagre-rest po kami ngayon, pinagpapahinga po kami ng Panginoon nang may pagpapala. Kasi may part-time po kami pareho. Tapos si ate po, tinatawagan po siya na pwedeng magturok-turok doon sa iba't ibang, turok-turok po kasi si ate, sa iba't ibang mga lugar. Tapos ako naman po, ang masaya po sa akin, work from home po ako. Kung may ipagawa, tsaka lang po ako gagawa. Pero more on, talagang nagpapahinga po kami with benefits. Salamat po sa Panginoon sa gantong sitwasyon. Pero alam po namin na yung paghihintay po namin ay meron pong mas mabuting plano, mas magandang trabaho ang Panginoon para sa atin. At every time nga po, di ba po ngayon wala pa po kaming pera ni ate, talagang kung ano lang pong mga ibigay ng mga part-time. Pero ang dami na po naming pinaglalaanan nung perang wala pa po sa amin. Hindi ko po alam kung normal po ba to, pero mag-iisip pa lang po kami, may on-call, may part-time, para dito yan, para doon. Wala pa naman pong dumadating. Pero ganun po tayo ka-confident sa Panginoon na yung mga pagpapalang ibibigay niya ay hindi mahahadlangan. Na lahat po ng mga pagpapalang ibibigay ng Panginoon ay para sa atin talaga. Kaya ganun na lang po siguro kami ka-confident ni ate na ilaan na sa kung ano-ano mga bagay, yung mga perang wala pa. Kasi confident tayo sa Panginoon na darating yon, ibibigay yon ng Panginoon. Kaya salamat po na marami man tayong plano dito sa mundong ito. Marami po kaming gustong ibigay sa church. Marami po kaming gustong ibigay sa parents namin. Makatulong po sa kung sino man sa mga gusto po namin tulungan. Pero higit po na dapat pinaghahandaan po natin talaga ay ang buhay po natin sa langit. Yun po yung pinagpe-preparean natin dapat. Higit pa sa pagpe-prepare po natin dito sa lupa. Kaya kung meron man po kayong mga plano dito sa lupa
nakakalungkot man, pero pag kinuha tayo ng Panginoon, agad nang hindi po nangyayari yung mga bagay na yon, tas hindi ka nag-prepare ng para sa langit, nagsayang ka ng oras. Di ba po, parang dapat inuuna nating paghandaan yung buhay na ilalagak natin sa langit kaysa sa buhay na meron tayo dito sa lupa, which is limited lang naman. At sabi pa rin po sa 1 Timothy chapter 6 verse 19, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of what is true, of that which is truly life. So yun, talagang paghandaan po natin ang buhay natin sa langit, dahil yun po talaga yung prepare ng Panginoon na buhay para sa atin. Doon po natin mararanasan ang talagang full of love ng Panginoon, lahat ng mabubuting bagay mararanasan natin kasama ang Panginoon sa langit. At ngayon nga po, di ba, nabalitaan niyo po siguro na sa simula po ng June ata hanggang August po, marami po tayong mga kapatid na nawala na, nasa piling na ng Panginoon. Sa Sariaya po, nagsimula po yun kay Nanay Elsie, yun po yung mother po ni Pastora Fleda. Tapos si Ate Girl po, si Pastora Girlie, kinuha po siya nung July 27. Magbo-birthday na po siya, sana siya nung August 12, pero hindi na po siya nakaabot. Tapos yung birthday po sana ni Ate Girl na August 12, ay doon naman po kinuha yung isa po nating pastor na si Pastor Aldi, na kapatid po naman ni Pastora. Kumbaga dire-diretso po, lalo na sa Sariaya, yung mga kinukuha po ng Panginoon na mananampalataya. Kumbaga, iniisa-isa na ng Panginoon yung mga anak niya na masyado na kayo nahihirapan dyan, dito na kayo sa piling ko, na hindi na kayo maghihirap. Kasi talagang nakita rin po namin yung paghihirap po na naranasan po ni Ate Girl, na talaga nakakaawa po yung kanya pong sitwasyon. Pero salamat po sa Panginoon dahil yung mga buhay po na yon na kinuha ng Panginoon, nakita po natin, nag-prepare po sila sa buhay na ibinubuhay na po nila ngayon sa piling ng Panginoon. Hindi po sila nagsayang ng oras sa kung anumang mga bagay na hindi importante, kundi talagang nag-prepare po sila para sa time na kinuha sila ng Panginoon. Sure tayo, kumbaga nalulungkot po tayo na hindi na po natin sila kasama, pero galak na galak po tayo dahil alam natin na nandun na sila sa piling ng ating Panginoon, na alam po natin, pupuntahan din naman po natin, nauna lang sila. Kaya salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid na nag-prepare sila. Kaya tayo rin po na nandito pa po sa mundong ito, mag-prepare din po tayo sa ating pag-uwi sa piling po ng ating Panginoon. At pangatlo naman po, ito na po yung last. Ngayon na nakikita po natin na ganito po yung realidad ng ating mundo ngayon, kailangan po talaga nating mag-pray at mag-preach talaga ng Word of God. At ang dami pong mga tao pa ngayon, ang mga confused, hindi po nila alam ang salita ng Panginoon, hindi po nila alam na darating ang Panginoon. Hindi po nila alam na may kapahamakan kapag hindi po nila pinili ang Panginoon. At nakakalungkot, pero tayo po, na alam po natin na may kapahamakan at merong kasagutan para hindi po mapunta sa kapahamakan. Hindi po dapat tayo nananahimik. Hindi po dapat natin sinasarili yung salita ng Panginoon, kundi talagang ipanalangin po natin yung ating mga kamag-anak, mga kakilala, yung mga tao, kahit hindi po natin kakilala, panalangin po natin sila at ipahayag po natin ang salita ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon sa buhay po ng kanya pong iglesia sa Sariaya. Talagang purihin po ang Panginoon sa mga ginagawa ng Panginoon sa Sariaya dahil every month po, meron po kaming lumalabas ang mga kabataan. Isang Sabado po ng isang buwan ay para po sa mga kids. Tapos another week naman po na Sabado para po sa mga youth na nag-i-invite po kami ng mga bagong pwede pong mahayagan ng salita ng Panginoon. At sa mga pamagitan po ng mga ganong bagay, naipapahayag po natin ang salita ng Panginoon. Kaya talagang patuloy po tayong maghayag ng salita ng Panginoon kasi nakikita po natin talagang malapit na pong dumating ang Panginoon. Marami na pong sign,
Hindi na po natin alam kung gano'n na lang kabilis, pero kung nagmamadali ang kaaway na mapahamak ang lahat, magmadali din po tayo na talagang ihayag ang salita ng Panginoon para makasama po natin sila, hindi lang dito sa tuwing Sunday service, kundi talagang masave ang mga kaluluwa at makapiling ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon at ngayon sa mga ganito pong na-realize po natin na create ng Panginoon na napakaganda ang lahat ng bagay. Pero ang tao, dahil sa kasalanan, sumama ang lahat ng create ng Panginoon. At meron nga po akong nakitang video na sinasabi po niya na yung Bible daw po, parang salamat sa Panginoon na ang kapal ng Bible. Di ko po alam kung napanood niyo po yung video na yun. Pero ang sabi po niya, salamat sa Panginoon kasi sobrang kapal po ng Bible. Mahirap po siyang basahin kasi nga po madami. Pero salamat sa Panginoon na madami pong laman ang Bible. Kasi kung babasahin po natin ang Bible, sa first 3 chapters po ng Genesis, yung konting papel na pong yon ng Bible, yung first 3 chapter po ng Genesis, yun po yung purpose, yun po yung intention ng Panginoon. Yun yung plano niya sa buong katauhan, sa sangkatauhan. Pero yung mga sumusunod pong mga pages, yung mga sumusunod po na mga chapters, yun po yung downfall ng tao. Pero salamat po sa Panginoon, hindi po natigil sa first 3 chapters ng Genesis ang Bible. Hindi po nag-give up ang Panginoon sa atin. Kumbaga, alam niyo po yung kanta ng Goodness of God, yung bridge po, napakaganda po ng bridge na, Your goodness is running after, it's running after me. Ganda po ng boses ko. Yeah, talagang yung kabutihan po ng Panginoon ay talagang hinahabol po tayo. Hindi po hinahayaan ng Panginoon na nung nagkasala sila Eva at Adan, doon na natapos yung Bible. Yun na yun. Tapos parang nag-vanish na lahat ng bagay. Kundi simula po sa nagkasala ang tao hanggang ngayon, pinipilit pa rin po ng Panginoon na ipakita sa atin yung pagmamahal niya, kahit gaano po tayo makasalanan, kahit gaano na po kasama ang nangyayari sa atin. Napakabuti pa rin po ng Panginoon. Kaya sabi nga po sa Romans 5, chapter 5, verse 8, sabi po ay, But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Minahal po tayo ng Panginoon, hindi po nung time na perfect na tayo, malinis na tayo, kundi minahal tayo ng Panginoon, namatay ang ating Panginoong Hesukristo nung makasalanan pa po tayo. Kaya grabing pasalamat po tayo sa Panginoon na makapal ang Bible. Kasi ibig sabihin, simula po nung unang nagkasala ang tao, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon, hindi nag-give up ang Panginoon sa pagkuha sa atin, sa pagbabalik sa atin sa Kanyang presensya. Kaya talagang purihin po ang Panginoon kasi alam po natin, yung title po natin, ang pinag-uusapan po natin, It Was Good. Nagsimula po sa creation, maganda po ang lahat, talagang pinagpala ng Panginoon, napaka-perfect ng creation. Pero ngayon, hindi na po ganun kaganda. Talagang nagkaroon na po ng kasalanan, kaya hindi na po maganda ang ating reality. Pero ang nakikita po nating realidad ay kahit po noong una pa lang ay maganda, ngayon hindi na. Pero salamat sa Panginoon na ang Panginoon simula una hanggang ngayon at magpakailanman, hindi po siya nagbabago. Patuloy po siyang nagiging mabuti sa atin. Hindi po siya katulad ng realidad natin ngayon na magkakasala or magiging pangit. Ang Panginoon forever. Simula pa po nung una, simula nang likhain niya tayo, mabuti na po ang Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon talaga na ganun po niya pinapakita yung love niya sa atin. Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon, hindi nag-give up ang Panginoon sa'yo sa mga time na pwedeng parang hindi ka napansinin ng Panginoon kasi sobrang makasalanan mo eh. Pwedeng hindi ka na niya pansinin na pabayaan ka na lang niya, pero salamat sa goodness ng Panginoon na always running after us. Salamat sa Panginoon talaga sa Kanyang kabutihan.
hindi po nagbabago ang Panginoon. Kaya patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon na kahit po ganito yung mundo na nilalakaran po natin, kahit ganito po yung mundo na atin pong pinapamuhayan, meron po tayong kagalakan kasi meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan. At sa pagtatapos ko nga po, nawa po ay napagpala po ang bawat isa. Pero sa pagtatapos pong ito, sa patuloy po na pamumuhay po natin sa mundong ito na makasalanan, na kinakaayawan ng mga tao, ang mga mananampalataya kasi hindi sila nag-a-agree sa mga pinapaniwalaan po natin. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya tayo pinapabayaan, hindi niya tayo ginigive upan, lagi tayong sinasamahan ng Panginoon sa pamumuhay po natin. At sa patuloy na pamumuhay po natin, basahin po natin ang mga verses na to na gusto ko pong mag-remind sa bawat isa na kahit po mahirap ang buhay, kasama po natin ang Panginoon. Kahit po masama na po yung mga nakikita natin sa paligid po natin, mabuti po ang Panginoon. At maging reminder po itong mga verses na to na magpatuloy po tayo sa Panginoon dahil hanggat hindi po dumadating ang Panginoon, ay pagpapalain po tayo ng Panginoon. Sasamahan po niya tayo sa ating paglakad sa kanyang kalooban. Sabi nga po sa Isaiah chapter 43 verses 1 and 2. Yan, sabi po ay, "But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned." At gusto ko pong basahin po natin ito ng sabay-sabay, itong mga natitirang verses, simula po natin sa Isaiah 43 verses 1 at 2. Sabay-sabay po nating basahin at i-claim niyo po sa Panginoon yung promise po niya na hindi niya tayo iiwan. Sabay-sabay po nating basahin. "But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned." At sabi rin po sa Romans 8:38-39, "For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord." At ito pong last na verse sa Zephaniah 3 verse 17, "The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing." Kaya kung nakikita niyo po na ang mundo natin ay pasama na ng pasama, huwag po kayong manghinawa. Kasama po natin ang Panginoon. Tutulungan po tayo ng Panginoon na mamuhay sa mundong ito. Kasama po niya at magtatagumpay po tayo. At alam po natin na pagdating ng Panginoon, maririnig po natin, "Well done, my good and faithful servant." Sa Diyos po ang kapurihan. Amen.